ngayong umaga, habang tumitingin sa salamin o habang naliligo, may napansin ka bang kakaibang pagbabago sa iyong katawan? Kung may nakita kang puting buhok sa iyong ilong, baka iniisip mo kung pumuputi na rin ba ang buhok sa ibaba. Kung akala mo ay dahil lang ito sa katandaan at binalak mong baliwalain ang maliit na senyales na ito, mangyaring huminto ka muna at mag-isip. Maaring ito ay huling babala mula sa isang organ sa loob ng iyong katawan na tahimik na nagpapadala ng mensahe. Sa katunayan, ang ating katawan ay patuloy na naglalabas ng mga kakaibang senyales bago pa man lubusang magkaroon ng sakit. Lalo na pagkalampas ng edad na 60, ang mga pagbabago sa katawan ay dapat matukoy kung ito ba ay natural na pagtanda o isang kagyat na tawag para sa tulong, dahil ito ang magiging mahalagang basihan para sa iyong kalusugan sa hinaharap. Sa videong ito, ituturo namin ng detalyado ang 3 tahimik na senyales na hindi dapat baliwalain ng mga taong edad 60 pataas, at ang mga makapangyarihang paraan ng pagkain gamit ang mga sangkap na mabibili ngayon sa palengke upang muling pasiglahin ang iyong katawan. Lalo na ang kwento tungkol sa puting buhok sa partikular na bahagi ng katawan at ang detox soup na solusyon dito na ipakikilala sa dulo ng video ay napakahalagang impormasyon na maaaring magpabago sa iyong buhay 10 taon mula ngayon. Kung nais mong patuloy na makalakad gamit ang sariling mga paa, masiyahan sa masarap na pagkain, at mabuhay ng malusog nang hindi nagiging pabigat sa pamilya, tiyakin na panoorin ang videong ito hanggang dulo at simulan itong gawin simula ngayong araw. Sa channel na ito, tinatalakay namin ang tamang gawi sa pagkain pagkatapos ng edad na 60 upang pahabain ang buhay. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang videong ito, mangyaring mag-iwan ng like at comment sa huli dahil malaking tulong ito sa amin. Ngayon, simulan na natin ang usapan. Ang unang mahalagang senyales na dapat bantayan ay ang pagbabago sa iyong mga binti na madaling makita habang naliligo araw-araw. Napansin mo ba kamakailan na ang buhok sa iyong binti ay mas numipis at tila pa isa-isa na lang kaysa dati? Noong una ay tila mas makapal at marami ito, pero ngayon ay naging makinis na ito nang hindi mo inaasahan? Kung ikaw ay babae, baka isipin mong mas maginhawa dahil hindi mo na kailangang mag-ahit, at kung ikaw naman ay lalaki, baka baliwalain mo lang ito bilang epekto ng edad. Ngunit ang pagbabagong ito ay maaaring hindi lamang simpleng pagtanda. Maaaring ito ay maagang senyales ng atherosclerosis o pagtigas ng mga ugat na tahimik, ngunit siguradong nagaganap. Kilala ito bilang senyales sa unang bahagi ng sakit na peripheral arterial disease. Isipin mo ito, ang mga buhok sa ating katawan ay nangangailangan ng sapat na supply ng oksiheno at sustansya upang tumubo. Parang halaman na nangangailangan ng tubig, ang buhok sa binti ay nangangailangan din ng daloy ng dugo na nagsisilbing tubig ng buhay. Gayunpaman, ang binti na pinakamalayo sa puso ay bahagi na madaling humina ang daloy ng dugo. Paano kung ang mga ugat sa binti ay unti-unting tumigas at kumipot sa loob? Ang paghahatid ng sustansya sa pamamagitan ng dugo ay hindi na makakarating ng maayos sa dulo ng binti. Dahil dito, ang mga ugat ng buhok na kulang sa sustansya ay hihina, malalagas ang buhok, at ang balat sa binti ay magiging hindi natural na makintab at makinis. Kung pababayaan ang kondisyong ito bilang epekto lang ng edad, lalala ang pamamanhid at panlalamig ng binti, at sa huli ay mahihirapan ka ng lumakad, at sa malalang kaso ay maaaring mamatay ang tisyo ng binti. Ang pagbabara ng mga ugat sa binti ay nangangahulugan din na ang mga ugat sa utak o puso ay maaaring nasa katulad na kalagayan. Hindi ba't nakakatakot ito? Ngunit huwag mag-atol. Hindi mo kailangang bumili ng mahal na gamot o kagamitang pangkalusugan para malutas ang krisis na ito sa iyong mga ugat. Mayroong mura, ngunit makapangyarihang pagkain na nagkakalaga lamang ng mga 20 piso sa tindahan na makakatulong sa iyo. Ito ay ang dilatang mackerel.
Baka magduda ka kung ang ganitong karaniwang pagkain ay talagang epektibo, ngunit ang EPA na sagana sa mga isdang asul ang likod, tulad ng mackerel o sardinas, ay may kamangha-manghang epekto sa pagpapalambot ng matitigas na ugat at paglilinis ng dugo sa isang malakihang pagsasaliksik na isinagawa ng isang pambansang institusyon sa Maynila. Natuklasan na ang mga taong madalas kumain ng isda ay may mas mababang panganib ng atake sa puso kaysa sa mga hindi kumakain nito. Bakit dilata ang inirerekomenda kaysa sa hilaw na isda? Napakahalaga ng dahilan nito. Sa oras na madikit ang hilaw na isda sa hangin, nagsisimula ang oksihenasyon at madaling masira ang EPA. Ngunit dahil ang dilata ay pinroseso ng walang kontak sa hangin, ang mahalagang EPA ay napapanatili. Bukod dito, dahil malambot na rin ang mga tinik nito, makukuha mo rin ang calcium na madalas kulang sa mga edad 60 pataas. Hindi lamang nito nililinis ang mga ugat, kundi pinapatibay din ang mga buto, kaya maaari itong tawaging natural na gamot. Napakasimple rin ng paraan ng pagkain nito. Sapat na ang ihalo ito sa sabaw o gawing ulam kasama ang gadgad na labanos 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sa maliit na gawin na ito, muling dadaloy ang dugo hanggang sa dulo ng iyong binti at muling sisigla ang mga ugat sa buong katawan. Kung naramdaman ni Mang Jose na mas numipis ang buhok sa kanyang binti, maaaring ito ay ang pagsusumamo ng kanyang mga ugat na kumain ng dilatang mackerel. Ang pangalawang senyales na dapat bantayan ng mabuti ay ang iyong mga kamay. Tingnan mo ang iyong mga kamay ngayon. Pagmasdang mabuti, lalo na ang iyong mga kuko. Naranasan mo na bang magkaroon ng mga patayong linya sa kuko o madali itong mabasag at maputol? Baka binaliwala mo lang ito at iniisip na lahat naman ng tumatanda ay dumaranas nito. Totoo na habang tumatanda, mas nagiging kapansin-pansin ang mga ganitong senyales. Ngunit kung ang mga linya ay malalim at ang kuko ay unti-unting humihina at naging magaspang ang ibabaw, hindi na ito simpleng pagtanda. Maaaring ito ay isang kagyat na babala na ang iyong katawan ay dumaranas na ng malubhang kakulangan sa sustansya. Ang kuko, ang huling bahagi ng katawan na nakakatanggap ng supply ng sustansya. Ang mga sustansya ay inuuna sa mga mahahalagang organ tulad ng puso at utak upang mapanatili ang buhay. At ang matitira lamang ang dinadala sa mga dulo tulad ng kuko o buhok. Ibig sabihin, ang problema sa kuko ay senyales na nauubos na ang mahahalagang materyales tulad ng protina at mineral sa loob ng iyong katawan. Lalo na ang kakulangan sa protina at zinc. Ang zinc ay mahalaga sa pagbuo ng mga bagong selula, parang isang bihasang trabahador sa pabrika. Kung kulang sa zinc, hindi makakagawa ng malusog na kuko o balat. Ayon sa pagsasaliksik ng Kagawaran ng Kalusugan, maraming mga matatanda sa Pilipinas ang nakakaranas ng matagalang kakulangan sa protina at zinc o ang tinatawag na bagong uri ng malnutrisyon. Baka dahil wala kang gana kumain, ay kumakain ka na lang ng noodles o tinapay. Ang sustansyang makukuha mo doon ay napakakaunti. Ang panghihina ng kuko ay babala na humihina na rin ang iyong mga ugat, buto at maging ang iyong mga kalamnan. Ano ang dapat gawin? Mabuti na lang at ang sagot ay madaling mahanap sa malapit na grocery. Ito ay ang itlog. Ang itlog ay isang kumpletong pagkain na naglalaman ng halos lahat ng sustansya maliban sa vitamina C at fiber. Lalo na ang mataas na kalidad na protina na pangunahing sangkap ng kuko at zinc na tumutulong sa pagbuo ng mga selula. Mayroon ding payo upang mas mapataas ang epekto ng itlog. Ito ay ang pagkain nito kasama ang mga sangkap na mayaman sa vitamina C. Halimbawa, ang pagkain nito, kasama ang kalamansi o broccoli, ay nakakapataas ng pagsipsip ng zinc sa katawan, ayon sa mga pag-aaral. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng nilagang itlog sa salad na may kaunting piga ng kalamansi
o pagkain ng pritong itlog kasama ang broccoli sa almusal, ang mga patayong linya sa kuko ay sulat mula sa iyong katawan na nagsasabing kulang ako sa sustansya. Bago bumili ng mahahaling supplements, sumubok muna ng 2 itlog bawat araw. Kung gagawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan, mapapansin mo ang pagtubo ng malusog at kulay rosas na kuko mula sa ugat nito. At ito rin ay patunay na bumabata ang iyong mga lamang loob at kalamnan. Ang ikatlong senyales ay ang pinakamahalagang bahagi na nais kong ibahagi sa videong ito. Ito ay tungkol sa puting buhok sa ilong o sa ibabang bahagi ng katawan na nabanggit sa simula. Ang pagputi ng buhok sa ulo ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit kung hindi ka pa naman ganoon katanda at biglang nagkaroon ng puting buhok sa ilong o sa ari, maaaring hindi lang ito pagtanda kundi babala mula sa isang partikular na organ sa loob ng iyong katawan. Maaaring ito ay senyales ng paghina ng thyroid, isang organ na matatagpuan sa may lalamunan. Ang thyroid ang sentro ng enerhiya na nagkokontrol sa metabolismo ng buong katawan sa pamamagitan ng mga hormone. Ito ang nagpapanatili ng init ng katawan, nagkokontrol sa paggalaw ng mga organ, at tumutulong sa paggaling ng balat at buhok. Parang makina ng sasakyan na nagkokontrol sa bilis ng ating katawan. Paano kung humina ang thyroid? Ang bilis ng metabolismo ng buong katawan ay babagal at ang aktibidad ng melanin na gumagawa ng kulay ay hihina rin, kaya ang buhok ay tutubong puti. Lalo na ang buhok sa ilong at sa ari na mas makapal kaysa sa buhok sa ulo at may mas mahabang cycle ng pagtubo, kaya hindi ito madaling pumuti. Ang pagkakaroon ng puting buhok sa mga bahaging ito ay nangangahulugang bumagal na ng husto ang makina ng iyong metabolismo. Kung nakakaranas ka rin ng sobrang ginaw, pagtaas ng timbang kahit kaunti lang ang kinakain, panghihina, laging pagod, o panunuyo ng balat, maaaring ito ay sintomas ng hypothyroidism. Marami ang nag-aakala na dahil lang ito sa edad. Ngunit ito ay isang medikal na senyales na nangangailangan ng paggamot at pagbabago sa diet. Upang muling pasiglahin ang thyroid, kailangan ang mineral na tinatawag na iodine. Ang iodine ay pangunahing sangkap ng thyroid hormone at sagana sa mga pagkaing dagat tulad ng lumot, damong dagat at guso. Ang madalas na pagsasama ng mga ito sa iyong sabaw ay makakatulong sa pagpuno ng iodine. Ngunit may isang paalala. Bagaman mabuti sa kalusugan ang mga pagkaing dagat, ang sobrang pagkain nito ay maaaring makasama. Sa Pilipinas, bagaman kumakain tayo ng mga pagkaing dagat, mabuting bantayan ang sapat na dami nito. Isa pang kailangan ng thyroid hormone ay ang selenium. Kung kulang sa selenium, ang hormone na ginawa ay hindi gagana ng maayos. Ang selenium ay matatagpuan din sa mackerel, tuna, at itlog. Kaya ang kombinasyon ng itlog at sabaw na may damong dagat ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng thyroid. Hindi dapat ikahiya ang pagkakaroon ng puting buhok sa ilong o sa ari. Sa halip, ito ay tinig ng iyong katawan na nagsasabing lumalamig na ang aking makina. Bigyan mo ako ng enerhiya. Sa puntong iyon, huwag mag-atubiling kumain ng itlog at uminom ng mainit na sabaw na may damong dagat. Tinalakay natin ang 3 pagbabago sa katawan. Ang paglagas ng buhok sa binti, ang mga patayong linya sa kuko, at ang pagputi ng buhok sa ilong o sa ari. Ang lahat ng ito ay maaaring babala ng pagtanda na nagmula sa pagbabara ng ugat, kakulangan sa sustansya, at paghina ng metabolismo. Maaaring sa una ay parang wala lang ito, ngunit kung babaliwalain ang mga maliliit na senyales na ito, maaaring mauwi ito sa stroke, panghihina ng buong katawan o matagalang pagkakasakit sa kama. Ngunit huwag matakot. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga sangkap na nabanggit, siguradong magreresulta ito sa positibong pagbabago sa iyong katawan. At bilang huli, ipakikilala ko ang isang makapangyarihang detox soup na makakatulong sa pag-aayos ng lahat ng kawalan ng balanse, pagkapagod
at paglilinis ng mga dumi at lason sa katawan. Ang recipe na ito ay base sa teorya ng phytochemical soup na pinag-aralan ni Dr. Marco Villanueva, isang eksperto sa anti-aging medicine. At ito ay isang natural na lunas na madaling gawin sa bahay. 4 na sangkap lang ang kailangan. Repolyo, sibuyas, carrots, at kalabasa. Ang 4 na gulay na ito ay kilala sa pagkakaroon ng malakas na antioxidant na lumalaban sa pamamaga at pagtanda. Ang paggawa nito ay napakasimple. Hiwain ang mga gulay sa tamang laki, ilagay sa kaldero, lagyan ng tubig hanggang sa lumubog ang mga sangkap, at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Mas mabuting inumin ito nang walang asin o pampalasa upang malasahan ang natural na tamis ng mga gulay. Ang kulay kayumangging sabaw na lalabas ay ang mga phytochemicals mula sa mga gulay. Ang sopas na ito ay nakakatulong sa pagpapataas ng resistensya, paglilinis ng dugo, at pag-aayos ng mga sirang ugat at selula. Marami ang nagsabi na pagkatapos uminom nito ay naging mas maliwanag ang kanilang balat, nabawasan ang puting buhok at hindi na madaling magkasakit. Kung matabang para sa iyo ang sabaw, maaari mo itong timplahan ng kaunti o ihalo ang dilatang makerel upang maging mas perpekto ang kombinasyon. Kapag nagsama ang EPA mula sa makerel at ang antioxidants mula sa gulay, makakabuo ka ng isang makapangyarihang anti-aging soup. Pinakamabisang inumin ito bago mag-almusal o bago maghapunan. Ang isang mangkok ng sopas na ito, nagawa sa mga natitirang gulay sa ref, ay mas epektibo kaysa sa mga mahahaling bitamina o pampaganda. Ang pinakamagandang investment para sa iyong katawan ay nagsisimula sa iyong kusina. Ang mga pagbabago sa binti, kuko at buhok sa ilong ay hindi dapat baliwalain. Ito ay pagsusumamo ng iyong buhay na humihingi ng sustansya. Ang mga solusyong ibinigay ko ay hindi mahirap gawin. Mabibili mo ang lahat ng ito sa halagang ilang piso lamang sa palengke. Ang paglilinis ng ugat gamit ang makerel, pagbuo ng selula gamit ang itlog, pagpapalakas ng metabolismo gamit ang pagkaing dagat, at paglilinis ng lason gamit ang vegetable soup. Kahit karaniwang sangkap lang ang mga ito, ang kanilang kapangyarihan ay hindi matatawaran. Ito ang pinakaligtas at pinakasiguradong paraan upang mabuhay ng masigla sa edad na 60, 70 at 80 pataas. Ang ating katawan ay nabubuo mula sa ating kinakain. Ang kinakain mo ngayon ang magtatakda ng iyong kalusugan sa susunod na 6 na buwan o 1 taon. Kaya mahalaga ang gagawin mo ngayon. Ngayon na ang pinakamabilis na pagkakataon upang muling bumata, simulan ang maliit na pagbabago sa iyong hapagkainan. Tiyak na susuklian ng iyong katawan ang iyong pagsisikap. Matapos panoorin ang videong ito, naisip mo bang pumunta agad sa palengke para bumili ng dilatang makerel? O nagpasya kang magluto ng vegetable soup mamayang gabi? Kung gayon, nakagawa ka na ng unang hakbang tungo sa pagbabalik ng iyong kabataan. Ang channel na ito ay patuloy na magbibigay ng malinaw at madaling impormasyon para sa mas masaya at malusog na buhay pagkatapos ng edad na 60. Kung nakatulong ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na video. Sinusuportahan namin ang iyong malusog at masayang buhay. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo.